Yung premyo mo, babayaran mo ba? Ayun. Ayun, thank you so much for ayan, grabe si Kuya Kevin. Pa rin pa. Ayun. Thank you so much. Palakpakan naman po natin ang ating mga tatay. Grabe yung sportsmanship. Sportsmanship. Kayo po ang winner. Kayo po ang may kagat ng dinosaur. So, ano po masasabi niyo? Parang naalala ko yung in the past, noong unang anak ko pa lang, unang anak pa lang ng asawa ko, kailangan ano daw, tanggalin daw yung namumuo daw sa dulo para masiksikan ng bata. Ganun. Sige, let's interview one more, father naman. Ano po yung ano po yung memorable experience nyo nung baby pa po yung mga anak nyo? Like, ano po yung naaalala nyo na, ay, grabe, hindi ko talaga ito makakalimutan kasi hindi ako nakatulog. Mga ganun natin si tatay. sa tatay. Hindi ako makatulog yung iyak na. Imbes galing na sa trabaho, ikaw ang gigising, yung isa tulog. Ikaw yung sasayaw na kahit naghugas ka ng plato, yan lang. Yun lang ang maalala ko. Si Pastor naman, ano po yung naaalala nyo na Para Dalawang bagay. Una-una yung kay Jar at Jay. Baby pa sila. Malakas uminom, malakas swimsip ng gatas si Jay. Nakapikit siya nang maubos yung kanyang dede. Pinantok niya yung kanyang bote. Tapos ginagaw niya yung sa kapatid niya. Nakapikit siya. Maliit pa siya, phenomenal na. Sabi na kapatid, ubos na. Tinapon talaga. Baby tapos dinampot yung kabila. Hindi naman siya nakamula. Kaya si Jade, phenomenal yan. She can see beyond. Another thing naman, dahil nga pagka iiyak yung bata, magtitimpla ng dede, kaya nung maliit pa kasi, deprived kami ng mga gatas-gatas eh. Ako muna yung kumakain eh. Madaling maubos yung gatas. Thank you so much, Pastor. Last na, si naman? Si Kuya Kevin. Kuya Kevin. Ano yung parang, ngayon na may yung buhay ni Ate Jo, ano yung parang, ayun. Memorable experience po na, kahit mahirap, kahit there's sacrifice on it, ano po yung parang hindi nyo makakalimutan? Siguro yung ngayon sa niya siya yung kuya ko. Pero masaya pag nakita ko nakamit ko si Joanna at saka yung bata. Feeling ko si Ate Joanna talaga yung nagpapapuyat. Ayun, thank you so much, fathers. Palakpakan naman po natin ang ating mga tatay. Pwede na po ulit kayong umupo. For our short, very, very short presentation lang naman, let us call on Tita Colleen to sing for us. Yes! Tita Colleen. Hello? Hello? Wow! Yes, Yoshinto. I'm down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to more than I can be. In Mother's Day. Galing ng kambal, pwede mo bang isa pang palakpakan po? Ayun, parang pwede na sa worship team na Tita Colleen. Grabe, ang galing magturo ni Tita Colleen. Nasa doto, pwede na. So for Si Joke yan nagturo eh. ay, Tito Jokey daw pala. Anyone po, Tita Colleen or the kids who wants to express their love
for their husband or for their father? Salita ulo Oo, kasi kinakain pa yung rewards eh. Wait lang po. Let's take a short break, I think. Kanina actually nag-pray kami kasi nag-pray lang namin si Juki, short lang. Yung prayer namin na siya yung best papa for Yoshi and Toshi. Kasi blessing siya sa amin na binigay ni Lord. Yun lang. Ayun. Thank you so much po. Next is Kuya Kevin, Ate Joanna, since di pa nakakapag- Zia, anong masasabi mo kay Kuya Kevin? Zia! Ayun, so ano ito, as a wife and as a father to Zia for Kuya Kevin, ano po yung masasabi mo? Ayun, unang-una thank kay God kasi naranasan namin ni Kevin naranasan ni Kevin na maging substitute father muna kay Zia. Tapos nakakatuwa kasi nakikita ko siya soon na maging father kung paano niya i-handle. Kasi nakakatuwa nga kung paano siya magpunas ng pupo ni Zia. Ang gastos niya sa wipes. hindi niya tinutupi para baliktad bago ulit. So yun, nakikita ko yung gano'n yung ano niya. Yung pasensya niya din pagka nagloloko din si Zia, yung pagka, siya yung ano yung pag naubos agad yung bote, kaya pahugas ako ng dede kasi si Zia kasi pag umiyak yun, grabe magwala. So si Kevin naman parang natataranta pa na, wait lang. Zia, bawal yan, bawal yung ano, yung gano'n, nakakatuwa na nakikita ko yung father figure na sa kanya ngayon. Thank you so much po. Next naman si Tito Joe. First si Tita Irene. Tita Irene, as a wife, what can you say about Tito Joe? Siyempre ako, sobrang proud na ako. Ngayon, ngayon. Dati po ba hindi? Oo, kasi talagang napaka-behave niya na, napaka-supportive father na talaga. Supportive father na siya, so talagang nakakatuwa. Kasi talagang pinag-pray ko yan kay God and then binigay talaga niya. Napakabait ni Lord, kaya thank you sa pagiging mabait na father at saka thank you sa pagiging mabuting asawa na. Thank you so much. Thank you, Tita Irene. Baka si Irish, nasa likod. Baka may gusto siyang sabihin. Happy Father's Day, Papa. You are the perfect father for us, pero you are one of the best father in this world. Ayun, ang ate naman, ate ko. Ayun, yun nga, kagaya sabi din ni Mama na iba yung yung pagiging father ni Papa ngayon kesa noon na iba talaga kapag yung pagiging father is isusuko niya rin sarili niya sa father natin sa heaven na nabago siya bilang Papa sa amin na si kami kasi ni Papa mortal enemies pero ngayon parang dati pag nakikita ko si Papa, naiinis ako kasi yun na naman mag-aaway na naman kami. Pero ngayon, parang lagi pag nakikita ko siya, na-excite na ako. Love you, Pa! Minsan lang yun. Ayun, thank you po. Next is si Tatay Tikboy naman. I wanna start with, Nanay Ler. Kala ko kay Sam muna dapat. Sam, ano masasabi mo kay tatay? Ikaw muna. Happy Father's Day, Tatay. Love you. Laki ng Sam, ikaw Nay. Kanina pa akong ginugulo at gusto niya magsabi pero nahihiya siya. Kaya napilit ko din na I love you. Pero ako, kahit ako'y laging tinitira niyang asawa ko eh. Nay, ano ba yan? Hindi ba kanina? Inano na naman niya ako. Iba naman klase tira sinasabi mo eh. Kasi yung asawa ko palagi niya na ano ba tawag doon? Binabas? Ano yun? Ganon? Basher. Basher niya. Bully. Nambubuli ba? Bully. Pero alam niyo naman yan ako mahal na mahal ko yan kahit yan ay tatay na makulit. Wala naman masamang tinapayan. Lagi nang ako ang iniintindi. Kumbaga, lagi nang ako yung
pabor. Hindi siya yung pinapaboran. Ayun, gano'n ang aming tatay kagaling, kagwapo. Yes! Happy Father's Day. Ayun, grabe si Kuya Deb. Parang, naiiyak na. Naiiyak siya. Tay, happy Father's Day. Kumbaga sa ikaw yung the best tatay kasi halos tatay ka na ng lahat tayo. Kahit hindi mo talaga anak, kahit hindi mo tatay ka talaga nila. Kumbaga isa ka po sa responsible ama, and then as a father-in-law, thank you po sa pagiging maalalahanin po and pagiging mapagmahal na father-in-law po sa akin. Happy Father's Day po. Thank you po. Kay tatay. Since wala dito yung papa ko, ayun, kay tatay. Ayun, Happy Father's Day, tay. Ayun, thank you po kasi ikaw yung, parang growing up, I never felt like wala si papa physically sa amin kasi you stood as a father to me and to my siblings. Super na-appreciate ko si tatay kasi in every single thing, parang kilala niya ako. Maski yung mapapadaan sila sa bakery tapos makikita nilang may favorite akong tinapay doon, bibilhin nila for me. Ayun, thank you, tay. Katulad ng message ko kay nanay ng Mother's Day, sa success din tayo. And kasama po kayo doon in every step kasi di po kayo nawala in every experience, in every milestone na meron po kami in life. Ayan. Happy Father's Day po! Ayan, akot pa. Ayun. Happy Father's Day pa! Kahit di po kayo abot sa graduation ko, ayos lang. I love you pa so much. Sana. And ayun, so next po is din sa house. So, I've seen your growth po as a father also and as a husband po kay Ate Jen. So, Happy Father's Day, Tatay Toto. I pray na whatever it is in your heart, the Lord will guide you and will help you to fulfill. Happy Father's Day po. Of course, hindi naman kami masyadong mahaba pa yung pinagsamahan ni Tatay. Pero from all of our discussions, mga kwentuhan, na nakikita ko po talaga yung heart niya para sa kanyang mga anak. Na every time, yung frustration niya, yung desire niya, na gusto kong dalhin ng aking mga anak sa simbahan. Na parang, ayun talaga yung ginagawa ng Panginoon sa mga tatay dito. Yung desire nila to win over the souls of their children. Na I'm just grateful to see how God molded his heart to have that very desire. And I hope one day, yung desire ng heart ng Tatay Toto will be answered by the Lord. And in due time, we hope na we would have this opportunity na makapagpasalamat sa Panginoon na one day madadala niya ang kanyang pamilya. So we're just so blessed and happy of the kind of man that he has become. So yun lang po. Wala na akong asawa, matagal na. Pero si Brother Toto, he stood as a father. Bakit? Kung may sira yung bahay, siya gagawa. Kung kailangan pati si Molly, siya tagagupit. Ibig sabihin, the role of a father he played in our family. So, nandyan siya lagi, ating. Pag-isip, pinapamalengke ko siya, kailangan ko mag-intervene. Unselfishly ginagawa niya. Toto, kailangan ko makuha yung mga cheque, samahan mo ko doon sa mga kukolektahan ko sa Manila. Definitely nandyan siya. So, sorry Toto, thank you. Happy Father to me and to my children. Representative for the church, but of course, I'm gonna share muna po yung personal experience ko. So, ako po, growing up, I never really had my own father. Kumbaga parang si mama nagja-Japan, tapos ako lang talaga mag-isa the whole time. So wala talaga ako naging father figure, wala talagang someone na naging mentor sa akin. And I'm just so happy at this point of my life na now being a father, I'm just grateful kasi because of the effort ni Pastor, na I'm slowly becoming the kind of father that I've always wanted to have. Na for me, kahit hindi
naman po kami masyadong nagsasama ni Pastor, all of those Bible studies, all of those meetings that we have, that has really made me to be the kind of person that I am. Yung desire ko para maging mabuting tatay, and lahat yun, reflection ng pinapasok ni Pastor sa akin. So, I think that's really at the heart ng ginagawa ni Pastor sa ating mga tatay, na magkaroon tayo ng ganyang mindset, ganyang puso, na ipamalas natin ang presensya ng Panginoong Jesucristo sa ating pamilya. Na paulit-ulit sinasabi ni Pastor na we are the pastors of our family. Na just like He's taking the lead of this church, na tayo mga anak niya, we are also to follow suit sa pagiging model niya. Biyakin natin siya na maging tatay sa ating pamilya. So I'm really grateful for Pastor, and I hope na isupuso natin lahat ng mga tinuturo ni Pastor. Na kumbaga, we put Him highly, we respect Him, and we submit to Him like our Father. So maraming salamat, Pastor, for all of your effort, and we hope, oh Lord, we hope na God's blessing will be poured out to your family, and of course in this church. Maraming salamat sa lahat. Thank you. And any more messages po for our pastor? Jar, ikaw muna. For this actually, Actually si Jade din, kaya ngayon tulog pa. please ignore my clothes right now. I lost the belt last night, so I have to wear my clothes afterwards. But I will be delivering this message while reading from my phone, because the previous times that I have been giving messages, I failed to stay on point. And no form of AI or ChatGPT was used in this message, because my dad deserves better. Amen. At the age of 13, frankly 2 years ago, I started thinking of how life would be as an adult. I also had wished once that I'd age faster, not that I remember the reason, but for whatever reason I did have it was foolish. At 13, I realized how much harder it would be to become mature, because my emotions were swallowing me alive. And as your brain continues to progress and growing, you start to gain more comprehension and more awareness of the burdens that would be shouldered on you sooner or later. I was not the most positive child 2 years ago, that's for sure. But I suppose the situation at the time was a blessing in disguise, because I really saw how much impact my dad had on me. I did not feel condemned, I felt corrected. Instead of driving me further into the ground when I fell, he helped me up. In most Asian cultures, it's common for the parents to be strict and expectant of their child, withholding high standards for them to fulfill. I happened to realize that when I was talking about our childhoods with one of my online Chinese friends, whose parents wanted him to become an engineer. So I asked my dad, "Tay, what did you want me to be when I grow up?" Because I felt a little spoiled that I didn't really have a hard time with anything, and I was just going to be an unemployed douchebag when I got out of the house. A God-fearing person was all he said. He didn't want me to be a doctor. He didn't want me to be a millionaire of a CEO of many companies. That's all he wanted for me, the best. He also keeps mentioning the fact that I want to marry a man with the same characteristics as him, because he made me feel valid and seen as a child. Happy Father's Day, Tay. Autobots, peace out. I know you catch Happy it. Father's Day daw. Okay. Given si Jar, sinasabi niya pagka siya nagkasawa, gusto niya magkaroon ng asawa, magkatulad sa tatay niya. So it's a positive feedback galing sa isang anak. Ang isa sa pinaka gusto ko sa kanya, yung dependability niya. Kasi yung sa isang ama, na kahit na may mga, nung magbuntis pa lang ako, the moment that I told him that I was pregnant, wala akong nakitang baka sa kanya na takot. So para sa isang babae, alam mo, sa ganun sitwasyon na during that time, ang emotion ko is nagra-rock and roll. Kapag ka ang isang
lalaki, kaya mo i-depend ang life mo for the rest of your life. Alam mo, kahit anong mangyari, alam mo na tatayo kayo. So it is a reflection of the Lord, a father figure in a physical realm. Ganun mo rin titingnan ng Diyos. So yung pinakikita niya na yung dependability niya sa akin, kita yun ng mga anak niya. So yung as a husband, nakita ko rin yung kung paano napakalaki ng difference niya before din sa ngayon. Yung kanina lang nagtatampuhan kami, talagang nakita ko yung nag-ampon lang siya, nag-sorry ka na. So, anyway, ganun kabilis na hindi, it doesn't matter kung mag-sorry ka agad, gustong i-fix ka agad na hindi nalalaki. So, ganun yung lalaki na at asawa at tatay na gusto mong maging example. Hindi nakakawala ng pagkalalaki yung manghingi ng sorry. Yung makita mo yung vulnerability ng isang lalaki at during the time na at the lowest point of his life, na andun tayo mga babae na kung saan naman meron okay tayo. So pero more than anything else, yung dependability niya, yun ang to the supreme level. The faith that he has, grabe, hindi ko kaya. It's unmatchable kung kanino man. Sa kanya ko nakita yon. So, happy Father's Day, Heart. Thank you for being a good father and a good husband. I Gusto love ko you. kanina si Father's Day ngayon. Wala ka mamaya. Kasi sabi ni Pastor, kasi yung si Maria, napakatanay nyo. Talagang hindi kami, we don't see eye to eye. Like, yung sinisita, patarayan niya, yung ways niya. But it was only Pastor who told me, stop nagging your daughter. I stopped. And what next thing, yung bago pa akong Christian, si Richard text na text. I text back. Sabi niya, bakit na nalipag-text? Di ba niya kausap mo ah? So I realized, I stopped. So yung mga advices ni Pastor, as a father, especially in the church, many things has changed in me because ng mga prompting niya, yung mga mentor niya. So yan, thank you. Thank you. Happy Father's Day. Father's Day sa ating mahal na pastor ay mula noong 2011 na namatay ang aking kabiyak ay doon binigay ng Diyos ang ating pastor na maging father image ng aking mga anak. Doon pa lang sa hospital ay talagang pinagalitan si Russell dahil si Russell, paborito ng daddy niya, hindi makaiyak ng itim. Lord, hindi ko kayang mamamatay ang asawa ko, mamamatay pa ang gusto ko. Umiyawan ni Pastor si Russell, umiyak ka! Humiyaw ka! At doon ko naisip na nawala man ng mister ko, mayroong advisor ang mga lalaki kong anak na bilang pangalawang ama na magtutuwid kung sila'y namamali. Kaya sa ngayon ay patuloy akong nangangarap dito sa Life of Grace na kahit po nawalay si Ramil. Si Ramil kasi hindi siya paborito ng ama, pero nung nawala na ang dati niya, doon niya na feel na si
pastor ang kanyang pangalawang ama. At walang bukang bibig kung hindi, Mami, kay pastor yan. O sige. Kaya, sa tulong ng Diyos, ay binigay sa akin ang tamang kapiliran ko. Kung paano ako mag-i-stay dito. Kaya kahit yung pastor nila ay pinapaliwanag ko. Maintindihan nyo na ako ay ina na buo ng Life of Grace. Hindi ganun kadali. At ngayon, pinapasalamatan ko na lang kayo na ang anak ko ay tinanggap niyo dito. Kung paano niyo siya mamahalin, ay yun na lang ang aking pakiusap sa inyo. Pero ako, hindi ko tatalikuran ang Life of Grace ng ganun-ganun lang. Gagawa ng paraan ng Diyos na mabuo uli ang pamilya mo dito sa Life of Grace. Kaya nung namatay si Beto, alam ko, may starting point na rin ang Life of Grace na nag-akbayan, nagpumustahan si Windel at si Pastor. Sinabi ko kaya namin, anak, kailan ka, kaya nagsakit sa akin ni Ramil. Hindi naman kami nag-away ng pastor eh. Yung mayroon lang hindi nagkatugman ang prinsipyo. Darating mami yun. Patuloy ako mananalangin para sa iyo. At si Russell, hindi naman niya inalimutan ang mga aral ni Pastor sa kanya. Naintindihan ko naman kasi Katoliko si Nala. Hindi naman niya, hindi siya sumasama. Hindi rin siya makasama sa akin. Dahil asawa is asawa rin. Kaya, Panginoon, ito ang binigay mo sa akin. Alam ko, maalala ko sa ko bago man lang ako. Kung ano sa Diyos, maayos ko ang pamilya ko sa Life of Grace. At yan ay nakita ni Pastor, alam ko, nagkakaroon ng reality ang aking pangarap sa Life of Grace at sa pamilya. Kaya sa iyo, Pastor, dito ako namulat. Hanggang sa huling ako, ito pa rin ako sa Life of Grace. Kaya maraming salamat. Marami pang pangarap para sa Life of Grace. Kaya na alam ko, ibigay naman ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa mga panalangin, kagaya ng Bible study na malapit na po sila tumawag na ay
days na hindi na ako makapag-work sa water, ay naibagtit ko na rin kay Pastor. Sa pamilya ko, hindi pa. So kay Pastor ko inuna na i-present magkaroon ng LBCC Bible Study Center kung sa likod ng unit ko. At nagpupunta rin ako ng pondo para dun sa pag-repair. Ilagay kahit ng ceiling fan. Ay, alam ko, gagamitin pa rin ng Diyos ang aking mga natitirang taon kahit hindi ako employed sa water. Kaya maraming salamat po sa lahat at sa araw ng mga ama ay pinapasalamatan ko ang Diyos na kasama namin kayo dito sa Life of Grace. Maraming salamat at lalo kayong bigyan ng lakas, bigyan kayo lalo ng buhay na submitted sa Panginoon. At yun ay hindi kayo mamamali, hindi kayo nagsisisi dahil sa Panginoon walang imposible. Maraming salamat po at welcome po ang mga dating na narito sa ating harapan. I'll make this quick as soon as possible po. Pero I just want to take this time po to then again to appreciate all the fathers who is here na katulad po ng sabi nila na we are more than grateful to have you born in our lives, and specifically po Pastor, as mentioned po ni Lola po. Alam ko pa na sobrang sakit po sa inyo as a shepherd of God, as a shepherd na dinadala po kami kay Lord. And alam ko po, and God made me see po paano po kayo nasaktan. And alam ko po na in behalf of pinag-love po nung sa nangyari. I also want to say sorry po. Kasi alam ko po na it has been hard po for you to accept that. And I just wanna appreciate you po and thank you for always assuring me and for being always there for me and for always being there to assure me that the day will come that God will reach them out, God will go to them, and God will let them know kung ano po yung what they mean sa nangyari na yun, and they will go back to you. And yun nga po katulad din po ng sabi ni Lola na hindi ko po ma-explain kung gaano po ako ka-grateful pa sa life na you are a blessing, Pastor, and literal po na you are a channel of blessing to everyone that is around you. And I know po that God will continue to use you as a channel nga po of a blessing. And I pray po na patuloy po kayo, palakasin ni Lord, at patuloy po kayo may He continue to make you more in love with His Word and with the walk that we have po in Christ. And I know po, maraming salamat po pa sa my kindness can be enough, but yun po, again, happy Father's Day po sa lahat ng fathers na yun po. Now, for the interest of time, for our final message, may I ask Pastor po to share a few words for our dear fathers. Words for... And may I ask po our fathers also na bagong dating to yung pagiging tatay niyo sa mga anak niyo, saan niyo ginaya? Paano kayo naging tatay sa mga anak niyo? Paano niyo sila pinakikipag
tunguhan? Saan nyo ginaya? Okay, hindi ko tatanong isa-isa kayo. Kung ipapattern ko ang pagiging tatay ko sa pinagdaanan ko sa tatay ko, magulo. Sa ang pattern ko sa pagiging tatay ko, sinisigap ko, walang iba kundi ang pagiging ama ng Diyos. Amen? So wala naman tayong magkukulang kundi ang Diyos eh. Sa maayos lang ang pamilya natin, kapag ginaya natin, kung paano tayo pinakitutunguhan ng ating ama, ganun din tayo maging ama sa ating mga anak. Kaya ako po ay reminding the Father's love kung paano niya tinrato ang anak niya sa pamamagitan ng kwento ng prodigal son. Na nung nagkasala ang kanyang anak, nung bumalik, nagbalik loob, walang sumbatan, inakap. So unconditional yung pag-ibig ng tatay. So magkakamali ang mga anak natin, hindi natin sila i-condemn. At makatutulong sa kanila, ang tanggapin pa rin natin sila bilang minamahal nating mga anak. And one more thing, katulad ng binanggit ko kanina, yung sinasabi ni yung pagiging pastor sa ating pamilya. So, gayahin po natin ang pagiging pastor ng Diyos sa atin, pagiging ama ng Diyos sa atin, para hindi na maigaya natin. Wala namang iba eh. Di ba? So, yun lang. At yun lang masasabi ko, magpatuloy tayo maging mabuting ama, mapagmahal sa mga anak, mapagmahal sa asawa. Walang ibang asawa, walang ibang iniisip, asawa, pamilya. At ang isang palatandaan na nagmamahal ka sa pamilya mo, hindi lamang dahil gusto mo silang bigyan ng kanilang pangangailangan, ikaw ay nagtutuwid din, lovingly. Amen? At pinapakita mong tatay kanila. Para yung sinabi ni Ora ng dependability, pinanindigan ko ang pagiging ama. Nung malaman kung siya ay may lamanan, di ba? Hindi ako yung, naku, patay, paano kaya ito? Eh, may church na akong hinahawakan nun eh. Naghiwalay na kasi kami niyan eh. So, hindi po na ng aking attitude. Sige, paninindigan mo to. Di ba? Paano kung hindi? Nasaan ako ngayon? Nasaan tayo ngayon? Wala tayo dito. Amen? So, yun lamang. At it's a tough road. Kung paano ang hirap na maging nanay, mahirap din maging tatay. Di ba? Pero inihamon at haharap tayo sa Diyos pagdating ng araw sa pagiging tatay natin sa ating mga anak. Be a good father. Be a pastor of the family. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyong mga token of appreciation. At I am giving back to you the floor. A token of appreciation, may I invite the ladies in front to give the tokens to our beloved fathers. A simple token of a simple token because Ang ganda ng pagkakabala ng puti doon. no words for no gifts can truly measure how as a wife or as a kid we are grateful po sa sacrifices at sa pagmamahal ng mga parents natin. Ayun. So, may we request everyone po to please rise and I call on Lola Babes po to offer us a prayer for this special day. Open ang ating puso, ang ating isip sa Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya para pasalamatan ng Diyos sa pagkakaroon natin ng mga magigiting at ang pagmahal ng mga ama. Ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po aksidente ang araw na ito, kung hindi araw-araw po sa buhay ng bawat pamilya ay maalala ang aming Ama sa Langit na nagbigay ng aming human Father sa aming pamilya. Kaya maraming salamat sa araw na ito. Inaalala namin kung kagaya ng aking kabiyak na yumago na, ay inaalala din po namin at lalo higit ang mga nasa piling pa ng kanyang pamilya, ang mga ama na nagiging modelo ng pamumuhay ng bawat pamilya. Kaya sa mga
kami nagsasama-sama para purihin ka namin na ang mga amang ito ay naakay para lalo pong maging mabuting ama at lalong magkaroon ng kapuring pasasalamat sa iyo na sila ay ibinigay mo sa kanilang pamilya. Panginoon, ang lahat ng papuri pasasalamat binabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng mga amang nandito ngayon. Salamat po sa iyo at patuloy ka pong mag-akay pa ng maraming ama na magiging gabay at magiging modelo ng Life of Grace Christian Church. Amen. Salamat po sa iyo sa pangunguna ng aming mahal na pastor. Magpapatuloy ang Life of Grace. Amen. At ito patuloy na magiging modelo sa pag-akay ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa pangalan ng iyong buntong na anak na si Jesus kasama ang Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. For our last program po, we will have our photo op with... Okay, for the last time, we will greet them a happy Father's Day in 3, 2, 1. Happy Father's Day!